nabanggit natin sa ilang mga hadith, ang Quran at ang pag-aayuno ay magsya-syafa'ah kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabihin ng pag-aayuno, Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wash-sharaba bin-nahar fashaffi'ni fihi. Sasabihin ng pag-aayuno, Panginoon ko, dahil sa akin ay iniwan niya ang kanyang pagkain at inumin sa umaga, kaya't hayaan niyo akong mamagitan para sa kanya. At sa isa pa, ang Quran na ating binabasa, ating pinakikinggan, ay magsya-syafa'a din at sasabihin kay Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi mana'tuhu an-nawma bil-layl fashaffi'ni fihi. Panginoon, ang Quran, Allahu Akbar, ay mamamagitan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Panginoon, ako ang dahilan kung bakit pinigilan niya muna ng ilang oras, buong gabi, o ilang minuto ang kanyang sarili mula sa pagtulog. At sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatanggapin ni Allah ang pamamagitan ng Quran at ng pag-aayuno. Ganon din, nababanggit na mayroong isa pang kategorya ng syafa'ah na hindi pangkaraniwan, yung sinimulan nating talakayan kanina. Sa araw ng paghuhukom, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa mga kuffar. Imagine natin, at walang kabutihan sa isang Muslim na dinabahas sa kanya ang kabuhay at hindi niya ito iniisip na para matititigan niya. Si Ali radiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, ang sabi niya, kung ipakikita sa akin ngayon ang paraiso at impyerno, wala nang magbabago. Anong kahulugan? Ganun na nila nakikita sa description at paglalarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung ano magaganap sa kabilang buhay. Ang Muslim, sabihin ng paraiso, wala yan. Nag-iisip pa tayo talaga ng paraiso? Nag-i-imagine ka ba ng gold, silver na hindi gold at silver sa mundo? Nag-i-imagine ka ba ng mga batis ng gatas at inumin na maaari mong mainom doon? Nag-i-imagine ka ba ng walang hanggang kasayahan at kapanatagan at pag-enjoy sa paraiso? Kapag sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na impyerno, nag-iisip ka ba ng apoy? Baka nga init, hindi mo iniisip. Kahinaan nyo ng iman. Kapag sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala impyerno, isipin mong impyerno. Nilarawan na ang apoy ng impyerno hindi tulad ng apoy ng apoy dito sa dunya. Sa isang hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang apoy ng impyerno ay 70 ulit ng apoy sa dunya. Kung mayroong isang malaking sunog, napakalaki na ng apoy. Ulitin mo yun, doblehin mo ng 70 ulit, yun ang apoy ng impyerno. At ang apoy ng impyerno, ang kulay nito ay hindi dilaw, hindi pula, hindi blue, itim. May nakita ka ng ganong apoy? Bakit hindi tayo matatakot? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa mga kuffar, mga hindi mananampalataya, فَمَا لَهُمْ مِنْ شَافِعِينَ, walang makakapamagitan sa kanila. Walang maaaring makapamagitan sa taong walang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wala. فَمَا لَهُمْ مِنْ شَافِعِينَ, walang makakapamagitan sa kanila. وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ, at wala ring malapit na kaibigan. Magkasunod yung talata, walang nakakapamagitan sa kanila at walang malapit na kaibigan. Sa dunya, may palakasan, may padrino, at lahat ng ito ay hindi pahihintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala liban sa mga syafa'ah na nabanggit natin, at pahihintulutan kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang gusto nating tukuyin. Ang isa bang kaibigan maaaring magsyafa'ah o mamagitan para sa iyo sa araw ng paghukom? Oo. Dahil yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala,
wala sadiqin hamim, kung mayroon lang silang malapit na kaibigan, maaari sana at kung nananampalataya sila. Subalit wala, ibig sabihin nangangahulugan ang sadiq, ang kaibigan na malapit sa iyo, maaaring maging dahilan ng pamamagitan o kagaanan ng parusa o pagtaas mo sa gantimpala sa araw ng paghukom. Sinabi ni Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah, si Imam Ibn al-Jawzi napakarami aklat ng kanyang naisulat at nabanggit sa kasaysayan na nasa higit 100,000 ang nagmuslim tungo sa kanya, at nasa humigit kumulang 50,000 muslim ang nagbalik loob dahil din sa kanya. Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala. Ang sabi ni Imam Ibn al-Jawzi sa isa niyang klase, ang sabi niya sa kanyang mga estudyante, kapag hindi niyo ako nakita sa paraiso, sabihin niyo kay Allah, Ya Allah, ang alipin niyong si Fulan ay pinaalalahanan kami noon hinggil sa iyo. Dahil may hadith ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kapag pumasok na sa paraiso ang mga tao at hindi nila natagpuan yung mga nakasama nila, sasabihin nila, Ya Allah, may mga kasama kami noon na nagsala, nagtahajjud, nagtarawih. May mga kasama kami nagsala, nag-ayuno, nag-jihad, nag-hajj. Alam narahum, ma narahum, hindi namin sila nakikita dito, Ya Allah, sa paraiso. At ang sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga malaika, kung gayon, magtungo kayo sa impyerno at iahon ninyo mula dito ang may mga galanggam na iman. At pagtungo doon ng mga malaika, matutukoy nila ang may mga galanggam na iman dahil sa liwanag na dulot ng mga bahagi ng katawan na kanilang pinag-uhuduhan. Ang nangangahulugan, ang pinakamababang kondisyon na nangangahulugan ng iman ng isang Muslim, siya ay nagsasala. At iaahon sila mula sa impyerno. At dahil dun sa pamamagitan ng mga kasama nila noon sa pagsamba sa dunya, kaya sila maahon mula sa apoy ng impyerno. At marami pang mga hadith hinggil dito. Mga kapatid sa Islam, kung hindi niyo ako makikita sa paraiso, hilingin niyo kay Allah na magkasama tayo doon. Karagdagan, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Ang matatalik na magkaibigan dito sa mundo, sa araw ng paghuhukom ay magiging magkakaaway. Sa Facebook, maraming best friend. Sa mga ina-upload na picture, maraming magkakaibigan. Sa mga kasiyahan, maraming magkakasama at magkakabarkada. Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Lahat sila naging magkaibigan sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat yun mag-aaway sa araw ng paghukom.
illa al-muttaqin, maliban sa mga may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga naging magkaibigan at nagsama, nagtagpo, naghiwalay, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa araw ng paghuhukom, mananatili kayong magkaibigan at hindi kayo mag-aaway. Hindi ba't biyaya ito ng Islam? At sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Magsipasok kayo sa paraiso kasama ang inyong mga asawa, alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Sila yung mga taong nananampalataya sa aming mga talata, palatandaan, paalala, at sila ay mga Muslim. Allahu Akbar. Mga kapatid sa Islam, isa itong paghihikayat sa bawat isa sa atin. Ngayong Ramadan, paglipas ng Ramadan, manatili tayong magkakapatid, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Manatili tayo nagkikita, nagtatagpo at nagbabatian, nagmamahalan, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maaaring ang katabi mo sa masjid, kasama mo palagi sa pagsasala, ang dahilan para ikaw ay may ahon wala sa parusa ng impyerno dahil sa pagkakasala mo. Maaaring yung palagi mong sinasalam sa masjid, ang dahilan, ya Allah, wala yung palagi nagsasalam sa akin. Ya Allah, wala yung palagi nagbibigay ng pang-iftar sa akin. Ya Allah, wala yung palagi nagpapaalam sa akin. Ipagpasalamat natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala man tayong mga marangang buhay o karangyaan sa mundo, may biyaya tayo ng Islam. At wallahi, ang isang taong nakapagtapos marangya sa buhay at hindi nauunawaan ng pinag-uusapan natin ngayon, makikita mo kung gaano ka binibiyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang ayah, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, qul bifadlillahi wa birahmatih fabidhalika falyafrahu. Sabihin, sa pabor ni Allah at kanyang habag ay doon sila maging masaya. Sabi ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, ang pabor ni Allah ang Islam at ang habag ni Allah ay ang Quran. Kung meron kang Islam at meron kang Quran, doon tayo dapat na maging masaya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا